Roberto, you picked up the best book I got. It's my honor, Roberto, that you read my book. And I would like to get your input, Roberto. Sure. Mabuti. I need signature. Hello guys, what's up? Once again, Palaboy OFW here. So for today's vlog mga idol, may gusto lang akong i-share ng mga lodi. Ang pagkakaiba ng mga celebrity dito sa Middle East or sa Kuwait kumpara sa Pilipinas. Disclaimer lang, this is my personal opinion tungkol sa comparison base sa aking mga na-experience kumpara dito sa Middle East. Kasi yung mga halos karamihang mga celebrity rito sa Kuwait, influencer, vlogger or artista, na minsan makakalamuhan mo sila dito, hindi mo namamalayan eh. Kasi napaka-ordinaryo lang, kasi kakausapin kang ng normal, pupunta sa tindahan nyo or sa store nyo, kung nasa store ka nagbo-work sa retail, makikilala mo sila base sa kwento nila, tapos papakita nila yung Instagram nila, ganyan. Tapos ang maganda doon, kapag nakilala ka na nila, tapos lagi mo silang namimit, is tatawagin ka nila, papansinin ka nila, no? Ewan ko lang kung sa Pilipinas, kasi hindi ko pa naman na-encounter yung mga ganyan celebrity, kasi siyempre, yung mga celebrity sa Pilipinas, mahirap ma-reach yan, kapag nasa, ka lang, ordinaryong tao, di ba? So, dito, comment lang kayo, mga kababayan sa Kuwait, kung naka-encounter na kayo ng mga artista dito sa Kuwait, or influencer, or celebrity, kung ano yung naging experience nyo, no? Katulad na lang netong si Mr. Yasser Albari. Sikat to si Mr. Yasser Albari dito sa Kuwait sa kanyang panahon. Pero bago yon, basahin natin yung naging story niya. Bakit na napaka bait ng tao nito, Kasi meron siyang naging kaso at nakulong siya sa US ng 15 years. So, basahin natin. Si Yasser Albari ay isinilang sa Kuwait noong September 16, 1975. Natapos niya ang kanyang bachelor's degree sa Filosofiya sa Kuwait University noong 1998. Noong 2001, nakamit niya ang kanyang master's degree sa Political Philosophy sa Boston College. Nag-aaral siya sa US. Noong 2007, siya ay naging PhD candidate sa Political Philosophy sa Florida State University. Ngunit, hindi niya ito natapos dahil siya hindi makatarungang pag-aresto at hatol na nagresulta sa kanyang pagkakakulong na may 15 taong sentensya. Ito yung kinasuhan siya ng state ng Florida sa US dahil sa isang kaso na hindi makatarungan na convict siya at nakulong ng 15 years. So yung police story mga lodi, tignan nyo na lang sa link. May matututunan kayong aral at saka napaka-inspiring story na ito, no, para sa atin, no. Habang nasa kulungan, ipinagpatuloy niya ang kanyang akademikong karera at nagsulat ng maraming aklat sa iba't ibang uri ng panitikan. Jesus Resuscitated, Meet God's Sons and Daughters, Who I Am, The House of Cons at Pious Prods. Ito yung mga librong ginawa niya. Isa siyang author din ng mga libro, no? Kasi si Mr. Yasser Albari is isang Muslim. At habang nasa kulungan siya, ay gumagawa siya ng istorya. Gumagawa siya ng libro. At yun nga, sa kasalukuyan, si Albari ay naninirahan sa Kuwait. Bisitahin ang kanyang website. Please visit his website, yasseralbari.com, or follow siya sa kanyang social media at Yasser Albari. Isa siyang Kuwaiti author, book author, no, influencer. Meron siyang 893,000 subscribers sa YouTube at sa TikTok and Instagram marami siyang followers. Sikat siya dito sa Kuwait. Ang aral na matututunan natin dito is kahit gaano tayo kasikat or kahit gaano tayo kayaman, is nananatiling humble to si Mr. Yasser Albari. Yun nga, lagi kami nagkikita rito sa store kasi yung tindahan niya is nandito lang din sa building na pinagtatrabahuan ko. Nakilala ko na siya, mga 2 taon ko na siyang kilala. Tapos lagi niya akong ini-invite sa tindahan niya na pumunta doon kasi nga bibigyan ako ng libro at basahin ko yung kanyang mga libro. And binigyan niya ako ng libro, ito, House of Cons, pero hindi ko pa nasisimulang basahin. Palagay ko magandang istorya yun kasi based on his experience sa loob ng kulungan, mga lods. Roberto, you picked up the best
book I got. It's my honor, Roberto, that you read my book, and I would like to get your input, Roberto. Sure. Mabuti. I need signature. No problem. In Arabic, this means you're most welcome. Alright. I need Okay, signature. Roberto, I got need you. signature. Hello, I'm number one fan of Mr. Albari. And my friend Roberto is gonna work for me and just cheap on me today. Roberto, enjoy, Roberto. Thank you, boss. Let me give you. I got new bags. Let me give you a bag. Wow. We professional over here, Roberto. Thank this you out, very Roberto. much. We got Wow. bags over here. My name on it, man. I Bags, my got name on it, one of man. the famous book. My bag. محمد الفلسطيني سجل معاي. هلا والله. انت معانا؟ هلا محمد معاي. Ngayon, yung nakulong siya sa US, 15 years siya doon na hindi makatarungang paghatol. So yun, nairaos niya yung 15 years. At ang maganda doon is habang nasa kulungan siya, may mga presong nagpa-convert sa relihiyong Islam. So maraming libro siyang nagawa habang nasa kulungan. Tapos marami siyang aral na sinishare sa kanyang YouTube channel at saka sa TikTok. So, yun. Yun lang. Gusto ko lang ma-share kung anong klaseng meron yung mga celebrity dito sa Kuwait. No? Na normal lang sila. Meron pa tayong ng mga tropa rito na nakikitang mga vlogger. Meron silang 9 million followers. Makikita mo dito. Normal lang. 'Di ba? Hindi katulad sa Pilipinas na kapag naglalakad ang daming bodyguard, pero dito lang sila, casual lang, sila lang walang bodyguard. Parang normal lang talaga, hindi ka ma-intimidate, hindi sila magpapakita ng intimidation sa'yo kapag kausap mo sila. Yung aral dito is, yun nga, kung kahit gaano ka pa kataas or gaano ka makayaman, is, lang sila, normal lang sila nakikisalamuha at napaka-humble. Kung gaano sila mapagpakumbaba sa kapwa-tao nila, no? Kahit nasa maraming kontrobersya na naririnig dito sa Kuwait, and the other side, marami pa rin mababait na tao dito. So, yun lang mga idol, na-inspired lang ako at gusto ko lang i-share sa inyo yung naging experience ko sa mga tao rito. So, yun lang mga Lodi, Palaboy FW here, mabuhay.